Yung mga mabibigat na talagang gusto mong ilarga, now is the time, and say it in words na talagang mabait kasi magsalita ang ating Pangulo eh. Simple at klaro, ito ang inaasahan ni Senator Alan Peter Cayetano sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa senador, dapat magbigay ng solidong utos ang Pangulo para masiguro matutupad ang mga ipinangako nito sa kanyang unang dalawang SONA. Usually, most powerful ang administration in the third and fourth year. So the first 2 years is really a OJT on steroids, di ba? And then, alam naman natin na pagdating mo ng 2027, ang focus ng mga tao is on the 2028 election. Each administration has real pets, no, na gusto talaga nilang pet bills, pet projects, yung talagang mission in life nila. No? So, if there's going to be a SONA that will be heard, it's this one. You know, because nga, you have basically 24 months to get it done. Ngayon na rin inaasahan ng senador na ilalatag ng Pangulo ang mga proyektong nais itong mag-iwan ng legasiya sa kanyang administrasyon, kabilang na ang plano para sa Metro Manila Subway. Hindi ba dapat yung part 2 ng subway or yung subway for Cebu or other trains for other parts of the country, ngayon pa lang iniisip na? Kasi if you don't start that now, and if walang direction sa SONA now, believe me, hindi mangyayari. So I see the intent of our President, but really kailangan din ng medyo pukpukin yung mga sa infrastructure na long term. Para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, dapat ilatag na ni Pangulong Marcos ang achievements ng kanyang administrasyon. Inaasahan din ito na makarinig ng report kaugnay ng agrikultura, presyo ng bilihin at pagkain gaya ng bigas at pabahay. Bukod dito, gusto ring marinig ng senador na ipagbawal na ng Pangulo ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Bagong Pilipinas, di ba bagong polisiya nga sa POGO, iba na po natin yung POGO. Yan ang tunay na magbabago ng kaunti sa kalagayan at itsura ng Pilipinas sa ngayon. Pero para kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nasa Pangulo na kung isasama niya sa kanyang SONA ang usapin sa POGO. Pabor naman anya siya na iban na ang mga POGO sa bansa. Umaasa ang mamabatas na babanggitin muli ang pagbuhay sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC na hiniling na noon ng Pangulo sa kanyang unang SONA. In the light of the recent developments nga sa West Philippine Sea, which I feel kailangan talaga natin na magkakaroon ng sizable reserves in case of emergency. That's my hope only. That's my hope. But I'm not expecting. I am only hoping na sana maisama. Para maingganyo naman, maingganyo naman yung mga kasamahan ko sa majority bloc na tumulong na maipasa itong bill na ito. Bukod sa mga plano at achievements sa administrasyon, kabilang din sa mga aabangan ng mga mambabatas sa ikatlong SONA ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hihilingin itong panukalang batas sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.